Sa gitna ng pagsagip sa nadiskrasyang magkaangka sa Kidapawan, nagtakbuhan ng mga tao nang tumbukin sila ng isa pang motorsiklo. Lasing umano ang rider na sumalpok sa kanila. Hindi siya nagbigay ng pahayag nang subukang makapanayam. Nangyari ang insidente habang isinasakay sa stretcher ang rider at angkas niya na sumemplang dahil sa asong gala. Namatay kalauna nang ire-rescue yung rider. Nagpapagaling naman ang angkas niya, pati ang dalawang natumbok na rescuer. Naaresto sa Parañaque ang 4 na Chinese national na modus ng pagpapapalit ng pera pero kidnapping ang pakay. 2 Chino naman na nahuli sa operasyong contra-scam ang naaktuhang nagdodroga. May report si John Consulta. Scam activities ang target sa condo unit sa Parañaque na sinalakay ng NBI Organized International Crime Division at Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration. Sa loob, 2 Chinese national ang naaktuhan nilang nagdodroga. Bistado ang shabu at drug paraphernalia sa tabi ng kanilang computer. Ayon sa mga otoridad, ang isa sa mga Chino sangkot umano sa money laundering activities ng isang sindikato. Siya ang nagpo-provide ng mga mobile bank accounts. Itong mobile bank account na to, ito yung ginagamit na pinaglilipatan ng mga perang nakuha sa mga panluloko. Siya ay taga-linis ng pera ng mga scam hubs na nag-ooperate dito sa atin. Proceeds ng pera from China or kung saang bansa man sila nakakuha ng biktima, dadaan sa kanya dito at papadala dito sa atin at i-invest niya sa mga legitimate na negosyo upang ito ay malinis at maibigay niya doon sa mga kasabwat niya sa sindikato. May kasong fraud naman sa China ang isa pang Chino. Kinasuhan natin sila ng violation ng RA 9165, specifically yung Section 11 saka Section 12. At the same time, in-inquest din natin yung dalawa sa Bureau of Immigration for violation ng immigration laws. Sangkot naman sa kidnapping ang 4 pang Chinese na hiwalay na sa kote sa isa pang hotel casino sa Parañaque. Na-rescue ng mga pulis sa kwarto ang kinidnap nilang 2 kapwa Chino. Batay sa investigasyon, nagawa ng isang biktima na makatawag sa kaibigan na siyang tumawag sa 911. Sa initial na investigasyon natin, sila ay dati naman na nagtatrabaho noon sa Pugo. No? So kilala ito sa mga nagpapautang at at the same time, ito rin yung nagpapapalit ng pera. Foreign exchange ang ginagamit na modus ng mga suspect. Nag-aalok daw sila ng mas mataas na exchange rate at kapag kumagat na ang biktima, papupuntahin sa kanilang itinaktang lugar pero di na pakakawalan hanggat di nagbibigay ng ransom. Kahit na nandito pa yung mga pogo na namamayagpag pa sila, yan din na isa sa mga rason kung bakit nagpapatayan ng mga yan. Hold-upan, dahil alam nila na may pera itong kanilang bibiktimahin. Sinusubukan pa namin makuha na ng reaksyon ng mga suspect na inihabla na ng kidnapping and serious illegal detention. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinag-aaralan na ng PNP ang pagbili ng mga non-lethal weapon matapos barilin ng isang pulis ang suspect na nanugod umano ng may kutsilyo sa Pavia, Iloilo. Sa video, kitang binaril ng pulis ang lalaking tumakbo papalapit. Dead on arrival siya sa ospital. Sabi ng PNP, nangyari yan noong rumesponde ang mga pulis sa sumbong sa 911 na inatake ng lalaking armado ng kutsilyo ang kanyang kapatid. Suportado raw nila ang ginawa ng pulis para depensahan ang sarili. Pero para maiwasang mangyari ito ulit, tinitignan ng PNP ang pagbili ng non-lethal weapons at pagpapalakas sa kaalaman sa self-defense ng kanilang mga tauhan. Many options on the non-lethal weapons. Meron din baton, may baton na plastic na may pepper spray, meron kaming taser na tinitingnan. So it's just a matter of studying it at i-procure natin at titingnan namin kung ano ang applicable sa atin. Iniimbestigahan sa General Santos City ang natuklasan sa bakanteng lote roon, isang bungo ng tao na may kasama pang litrato. Isang residenteng naglilinis ng lote ang nakakita sa bungo na posibleng galing raw sa sementeryo. May babae at lalaki sa larawan at may mga pangalan umano ng tao sa likod nito. Binalot ng asul na tela ang bungo at may katabi pang mga karayo. Hinala ng mga pulis, ginamit sa anilay black magic ang bungo.
Paalala naman ng mga otoridad, irespeto at huwag paglaruan ang mga labi ng tao. Bago ngayong gabi, humarap sa Filipino community sa New Delhi, India si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsisimula ng kanyang 5-day state visit sa India. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang matibay na ugnayan ng India at Pilipinas sa loob ng 75 taon. Ibinida rin niya sa ating mga kababayan doon na isa ang Pilipinas sa Asia sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya. Tuloy rin niya ang pagbuo ng mga programa ang Pilipinas at India. Sa katunayan, inilunsad ang e-visa at visa-free entry scheme para sa mga Indian national ngayong taon at susundan pa raw ng pagbabalik ng direct flight via Air India. Tiniyak naman ng Pangulo na prioridad ng kapakanan ng mga Pilipino sa India. Sabay anunsyo ng pagpirma ng mga bagong kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ako ay nagpapaabot ng pasasalamat sa inyong lahat. Ang inyo pong pagsuporta ay hindi lamang sa ating administrasyon. Sa bandang huli, ang inyo pong suporta ay para sa ating bansa at sa ating mahal na republika. In the coming days, our delegation will be engaging not only the government of Prime Minister Modi, but also India's biggest enterprises. We would like to see them invest more and generate more jobs back home. Wala pang isang taon mula nang nagawa pero nasira agad ang flood control project sa barangay Kandating, Arayat, Pampanga. Noong bumaha, namiligro raw ang mga residente. Kaya sa inspeksyon niya kanina, pinagpaliwanag ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang kontraktor. Kailangan maibalik mo ang daan dito ha. Tatambakan mo yan ha. Sa zona ni Pangulong Marcos noong Lunes, pinunan niya ang mga palpak na flood control project na anyay kinurakot. Kaya kahit merong mga ganito, bumabaha pa rin. Tinanong kong Pangulo sa kanyang podcast. They know who they are. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa national budget mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong pisong pondo ang inilaan para sa flood control projects. Sabi ng Pangulo, may mga hawak na siyang pangalan na isa sa publiko. Nakita ko, hindi nagagawa. Hindi pa naumpisa or whatever. Yun, the usual excuses. Kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Pati raw katiwalian sa iba pang proyekto ng gobyerno, hahabulin. Kanina pinuntahan din ng Budget Secretary ang San Agustin Norte Bridge sa Arayat na 8 taon ng putol. Iniuugnay nito ang barangay Kamba sa Arayat at bayan ng Cabiao, Nueva Ecija. In-inspection din ni Secretary Pangandaman ang sirasilang Apalit Macabebe Road. Aabot sa 400 meters ang kalsada ang kailangan ng emergency repair, gaya ng paglalagay ng konkreto at maayos sa drainage. Yung mga tao dumadaan sa gilid, parang humahawak sila dun sa mga gilid ng mga tindahan, parang nagbabaging. Alam mo yun, para silang nasa cliff ng bundok kasi medyo malalim yung ibang part na talagang sira. Nagsumbong din sa kalihim ang alkalde ng Apalit. 1.5 kilometers na natapos, hindi tinapos yung 70 meters. Yung 70 po na yun yung nagkokonekta sa Sapa, sa kanal po. Ayon sa DPWH Region 3, tinanggal sa budget deliberation sa Kongreso ang alokasyong pondo para sa MacArthur Highway at iba pang proyekto sa Pampanga. Sabi naman ni Pangandaman, pwedeng gamitin ang 1 bilyong pisong Quick Response Fund para sa agarang pagkukumpuni ng mga kalsadang nasira sa sakuna. She gave us the go signal na tayo po ay magkaroon ng realignment process para po malipat dito yung pondo. So with the approval of that, we could start immediately. Sabi ni Pangandaman, makikipag-ugnayan sila sa DPWH upang silipin ang mga flood control at road project. Sabi ng Pangulo, kahit may kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget, tungkulin ng ehekutibo na maisulong ang mas mahalagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangrakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Ivan Mirina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakiki 10,000 steps din ba kayo for good health? Lumabas sa isang pag-aaral na okay lang kahit hindi ma-achieve ang magic number na yan. Alamin sa Fit Track Report ni Katrina Son.
Para sumakses sa kalusugan, ang ika nga'y kailangang pagdaanan step by the step. Uso nga ngayon ang makakumpleto ng 10,000 steps a day. Tinatry ko mag-reach ng 10,000 steps a day kahit medyo mahirap. Parang dinidivide na lang within the day. Kasi if in one go, mas nakapagod siya. Kasi yung pamilya ko may history ng diabetes tsaka ng hypertension. Kaya, ngayon, pinanatili kong maging malusog. Noong 1964, unang lumabas ang 10,000 steps. Marketing strategy ito para sa isang pedometer o panukat ng hakbang kasabay ng nooy Tokyo Olympics. Pero batay sa isang research na inilathala kamakailan sa journal na The Lancet Public Health, kahit 7,000 steps lang, sapat na. Payo ng isang cardiologist, huwag pilitin ang 10,000 steps. If you can walk 10,000 steps, well and good. But if not, don't parang fuss about it because even at 4,000, you get benefits from walking. Ang mahalaga raw, aktibo ang katawan. It can at least prevent dementia. It's good for those who have diabetes. Walking is one of those things na very good for them. Those who are hypertensive, if you walk, you increase your bone density. It de-stresses you. Maraming bagay rin daw ang kailangang isaalang-alang sa paglalakad ng 10,000 steps kada araw. Kasama na riyan ang edad at lakas ng pangangatawan. Kaya naman kung hindi raw talaga kakayanin ang paglalakad ng 10,000 steps kada araw, malaking bagay na raw ang paglalakad ng hanggang 20 minutes kada araw. Si Sally, naglalakad daw ng 30 minuto. Kasi medyo may edad na, di ba? Marami ka na nararamdaman. So, kailangan talaga ng lakad-lakad. Kung di kakayaning makapaglakad-lakad araw-araw dahil sa trabaho, payo ng isang fitness trainer. Maaari raw gawin ang leg lifts, seated marches, o sit and stand exercises para kahit nasa opisina, pwedeng makapag-exercise. As we age, mas hirap na tayong gumalaw. So kung ngayon pa lang, as early as now, we're moving our body, we're strengthening our body, we're making our body young. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bea Alonzo kinumpirmang in a relationship na sa businessman na si Vincent Co. I think it's very obvious, that we're together. Yes, I'm very happy. And I think that's all I can share. Carla Abellana ni-reveal namang nasa dating stage na siya. 2 weeks ago, naging usap-usapan ng dinner date niya sa isang mystery person. I've said it naman na before na parang it's about time I open myself to dating, meeting new people. So I decided to try it. Posible naman kayang masundan pa? Yes, there's a second date. So we'll see if there's gonna be more dates. Another confirmation from Will Ashley. Sa panayam ng GMA News Online during the GMA Gala 2025, sinabi ng Nation Sun na pinaplano na ang pagbuo niya ng album. Best Dressed List sa blue carpet ng GMA Gala 2025, di-release ng ilang fashion magazines and showbiz websites. Kasama riyan sina Marian Rivera, Heart Evangelista, Gabby Garcia, Bea Alonzo, Bianca Umali, Cassie Legaspi, Barbie Forteza, Shuve Etrata, Carla Abellana, at ang Best Dressed Female of the Night na si Kailin Alcantara. Best Dressed Male of the Night naman si David Licauco. Dashing din sina Kelvin Miranda, Kapuso Opak Kim Jisoo at ang PBB Boys. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.